naayos ho yun, nakapag-compete ako ng Miss Universe and won Miss Universe fourth runner-up. Yung kwento ko sa inyo, mula ho nung kabataan ko hanggang sa Miss Universe, hindi ho yun yung buhay na punong-puno para sa akin. Yun ho ay simula pa lang ng kwento ng Panginoon sa buhay ko. Dahil pagkatapos po ng Miss Universe, pagbalik ko ng Pilipinas, dun na ho nagsimula yung talagang tunay na pagkakakilala ko sa Panginoon. What happened was, after Miss Universe, nakilala ko yung mga dati kong kamag-anak. Di ko alam kung kilala niyo si Coach Rio. Si Coach Rio ko ay coach siya, tapos na yung buhok kong ganyan, pinsan ko po yun. Hindi ko po alam na pinsan ko yun. Hindi ko nga po kilala yun. Pero kilala niya ho yung kapatid ko at nanay ko. Kilala ko po yung nanay niya. Yung nanay niya, ang tawag ko nanay. Siya, tawag niya sa mama ko, mama. So, nagkakilala na kita sa TV, pinakilala ako sa mga kaibigang misyonaryo na triathlete, dinala ko ako sa CCF. At doon po talagang sabi ko, nako, eto na yung mga Kristiyano. Eto na yan sila. Eto na yung mga ang daming bawal sa buhay. Eto na yung praise the Lord, hallelujah, nagtataas ng kamay, dapat ang damit laging mahaba, bawal tumawa ng malakas. Yan ho yung akala kong tingin ko talaga sa mga Kristiyano. Talagang sabi ko, etong mga to, i-convert ako nito. So anyway, dahil pinsan ko, tapos sikat daw, edi sige sama. So sumama. Sumama ho ako sa church hanggang sa, kahit ho nung unang punta pa lang, iba yung pakiramdam. Iba yung pakiramdam na kumakanta kayo ng sama-sama. Tapos iba yung pakiramdam na binabasa yung Biblia, tapos ina-explain sa'yo ng maayos. Dati naman ho, hindi ho ako relihiyoso, nagdadasal lang ho ako pag may kailangan sa Panginoon, o nagsisimba ako pag may bagong damit. Sabi ng nanay ko, pabindisyonan daw muna. So pag bago ang damit, pupunta ng simbahan, pupunta ka dun sa ganon, tapos maggaganyan-ganyan ka, kukuha ka, gaganyan-ganyan ka. Tapos may mga poging sakristan, syempre maglilimos ka doon. Lalapit yun sa'yo, magaganyan ka ng piso. Ganon lang ho yung parang sobrang shallow nung pagtingin ko sa pananampalataya. Pero umabot ho sa punto na nung sinasama nila ako, paulit-ulit, there were moments na wala na ho yung kuya ko. Wala na si kuya, hindi niya siya sumasama. Ako na lang ho yung pumupunta. Ako na lang yung bumabalik. Ako na lang yung nagkukusa dahil may something na hindi ko ma-explain.